Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Umabot na sa isang taon mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at iba't ibang mga Iranian proxies sa West Asia. Wala pa ding senyales na magkakaroon ng kapayapaan ayon sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Maraming mga sibilyan na ang nadamay at madami na ang mga buhay ang nawala. Hindi na din halos masukat ang danyos sa pinsalang tinamo ng Gaza, Israel, Iran, Lebanon at kung ano-ano pang mga bansa. May ilang mga bansa na ang nagpaabot ng kani-kanilang opinyon at simpatsya sa bawat panig. Mayroon na ding nagpaabot ng humanitarian assistance, armas at iba pang mga bagay upang suportahan nila ang panig na sa tingin nila ay tama ang pinaglalaban. Sa ngayon ay naglalabasan na din ang mga makabagong armas pangdigma na ang ilan ay mula sa mga kilalang bansa pagdating sa lakas ng kanilang puwersang pangdigma. Ang Amerika ay patuloy na sinusuportahan ng Israel sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong armas na hindi pa nila kailanman nagagamit. Habang ang ibang bansa naman tulad na lamang ng China na kilalang kalaban ng Israel ay napabalita na ding nag-deploy na o nagpadala ng mga warship o sakyang pangdigma sa West Asia na karamihan sa mga bansang narito ay sinusuportahan ng Palestine. Subalit kahit noon pa man, ang Israel ay hindi may kakailang isa sa may pinakamalakas na puwersang militar lalo na sa himpapawid. Kilalang kilala sa buong mundo ang kanilang Iron Dome na moderno at hamak na mas epektibo sa tuwing ito ay nasasabak sa labanan. Bukod sa Iron Dome ng Israel, isa pa sa tiyak na magpapanginig sa Iran ay ang kanilang Iron Beam. Ang klase ng armas na ito ay maihahalin tulad sa mga sci-fi movie na napapanood natin dahil na din sa laser na siyang tila nagpapasabog sa mga rockets habang lumilipad pa lamang ang mga ito sa kalangitan. Kung titignan ang maigi ang video na ito, makikita si President Joe Biden na tila masaya at excited sa mga susunod na mangyayari. Ang video na ito ay kuha noon pang nakarang 2022 sa Tel Aviv Airport kung saan naghahanda sila para mag-picture-picture. Kung papansinin ng nasa taas ng kanilang mga ulo ang isang tila malaking lens ng kamera na siya palang dahilan kaya makikita sa picture na tila excited ang lahat. Ito na nga ang Iron Beam, anti-missile system ng Israel. Ang Iron Beam ay maituturing na bunga ng maraming taong pag-aaral at pagsisiyasat ng mga eksperto. Una itong ipinakita sa publiko noon sa isang air show sa bansang Singapore taong 2014 at matapos ang halos 7 taon ay tila handa na itong isabak sa mga bakbakan, gaya na lamang ng nagaganap sa kasalukuyan sa Israel. Ang laser beam na ito ay may iisa lamang na layunin. Yun ay ang wasakin ng mga banta sa himpapawid bago pa man bumagsak ang mga ito sa kalupaan. Ang Iron Beam ay may range sa pagitan ng 7 to 10 kilometers. Ayon sa Israel, kaya nitong i-focus ang beam sa kahit na maliit na barya sa distansyang nabanggit. Kaya nitong tumira ng laser na may energy level ng hanggang 100 kilowatts. Katumbas ito ng 24G na TNT na sumasabog kada segundo o katumbas ng 1.5 kilo ng dinamita na sumasabog sa kada minuto. Ang lakas na ito ang siyang nakatutok sa mga banta sa himpapawid. Sa inilabas na video ng Israel, ipinakita kung paano gumagana o itinitira ang laser ng Iron Beam. Pinupuntiryan nito ang key spots ng isang paparating na rocket o missile. Halimbawa ay ang sa fins, rudder o warhead ng missile dahil ang pagkasira ng mga bahaging ito ng missile ay makakaapekto sa paglipad nito. Kung sakaling sa warhead naman o sa ulo ng missile ito tumama ay masisira nito ang detonator ng missile na siyang tuluyang sisira dito. Kung paano nito atakihin ang mga lumilipad na missiles ay pareho din ito kung paano pababagsakin ang isang drone. Maaaring puntiryahin nito ang pakpak o propeller o kaya ay ang camera nito na magiging malaki naman ang epekto sa nag-ooperate ng drone na maaari na lamang umatras. Ang pagpapagawa ng Iron Beam ay hindi upang palitan ang kasalukuyang air defense system ng Israel, kundi ito ay magiging kasangga ng Iron Dome at lilipol sa mga rockets at missile na nalulusutan ng Iron Dome. Sa una ko nang nabanggit ay hindi lahat ng lumilipad na bagay kayang pabagsakin ng Iron Dome, kaya nariyan ang Iron Beam upang maging kabalikat ng Iron Dome. Pero maaaring sa hinaharap, ang Iron Beam ay mas ma-develop pa at maaari pa ring ipalit sa mga magagastos at mahal na mga air defense system ng Israel.
Ayon sa Israel, nasa $2,000 lamang ang ubusin upang sirain ang isang missile gamit ang Iron Beam kumpara sa $50,000 na presyo ng kada interceptor missile ng Iron Dome. Kung sakaling ma-launch na ng Israel ang Iron Dome na dinedevelop pa din ng Amerika, ay magiging hudyat ang pagsisimula ng Age of Laser Warfare. Samantala, ang sambayanang Pilipino na batay sa mga huling statistika ay nasa mahigit kumulang na ngayon ng 110 milyong katao. Ito'y binubuo na malaking bahagi ng Kristiyano at ilan pang mga relihiyon sa bansa na ang kalakhan ay Muslim. Ang bilang ng populasyon na naniniwala sa Islam ay 6,971,610 o 6.4% ng kabuuang populasyon ng bansa. 3 beses ang laki nito kaysa sa 2 milyong mamamayang Palestino sa Gaza Strip na binigyan ng Israel ng 24 na oras lamang upang lumikas noon at umiwas noon sa pambobombang gagawin nito upang pulbusin umano ang kabuuan ng Gaza Strip. Ang pagsalakay na inanunsyong gagawin ng Israel ay bilang ganti sa sorpresang atake na ginawa ng Hamas sa Israel noong nakaraang taon na kumitil sa buhay ng 600, sumugat sa 2,000, nagwasak sa malaking infrastruktura at nakapag-hostage ng nasa 13 sibilyan. Sa isang tanong, kung isang sambayanang meron lamang 2 milyong katao ay nagawang manalakay sa makapangyarihang Israel, lalo't higit na kaya itong gawin ng mamayang bumibilang ng halos 7 milyon laban sa Republika ng Pilipinas. Hindi bangat sa pagsisimula pa lamang noon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinagsanib na puwersa ng mga militanteng grupong Abu Sayyaf at Maute Group ay sumakop sa Marawi City. Kinailangang ideklara ang martial law upang supilin ang pananakop sa laban ng inabot ng ilang buwan at nag-iwan sa Marawi ng matinding pagkawasak. Isa pa, ang pagnanais ng mga Muslim sa Pilipinas na magkaroon ng kasarinlan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas ay tahasan ng naipakita noon pang dekada 60 nang itatag ni Nur Miswari ang Moro National Liberation Front o MNLF. Kinailangan ang personal na representasyon ni First Lady Imelda Marcos kay Muammar Gaddafi, ang noy leader ng Libya, upang maganap ang Tripoli Agreement na nagwakas sa rebelyon ng MNLF. Ganun pa man, ang Tripoli Agreement ay tinampukan ng mga di pagkakaunawa ng MNLF at ng pamahalang Marcos. Di pagkakaunawang nagpatuloy sa buong panahon ng humaliling administrasyong Corazon Aquino at ganap na nalotas lamang sa panahon ni Presidente Fidel V. Ramos, nang ang mga mandirigmang MNLF ay formal nang naisanib sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Subalit bago pa man mangyari ang lahat ng ito, binabalak pa lang ni Miswari ang pakikipagkasundo sa pamahalaan kaugnay nito ay agara namang nabuo ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ni Hasim Salamat, humihingi ng pakikipaghiwalay sa Republika ng Pilipinas. Lumago ang kilusang MILF at nagisnan na lamang isang araw ng pamahalaang Joseph Estrada. Ng MILF may sentrong command sa kabundukan ng Maguindanao, may sarili ng pamahalaan, nag-i-issue ng sariling sedula sa mga nasasakupang mamamayan, nag-i-issue ng marriage certificate, birth certificate at iba pang sertipikasyon na gawain ng isang legal na pamahalaan. Sa kabila ng mariing pagtutol ng Estados Unidos na ipinarating kay dating Pangulong Joseph Estrada, una sa pamamagitan ni Cardinal Sin at panghuli sa pamamagitan ng personal na kinatawan ni Pangulong Bill Clinton ng Amerika, ipinagpatuloy pa rin ni ERAP ang pagdurog sa Kampo Abu Bakar, ang pangunahing kuta ng MILF. Maliwanag na ang kilos pakikipaghiwalay ng MILF ay nasa mahigpit ng kumpas ng Amerika. Nadurog ang Kampo Abu Bakar Disyembre ng taong 2000. Pagpasok ng Enero 2001, umandar ang makina ng impeachment kay ERAP na humantong sa pagluklok kay Gloria Macapagal-Arroyo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Ang Administrasyong Gloria ang dapat na tumapos sa rebelyon ng MILF sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan, inareglo ng Malaysia sa Kuala Lumpur. Nang pipirmahan na ang mga napagkasunduan, nagpetisyon ng pagtutol sa Korte Suprema, Cotabato at Palawan na masasakop ng kasunduan. Wala pa ang hatol ng Korte Suprema, inutos na ni Pangulong Gloria na itigil ang pagpirma sa kasunduan. Subalit nagpatuloy ang mga pag-uusap, pangkapayapaan sa ilalim ng Administrasyong Benigno Aquino. At ito na ang nagbunga ng Bangsamoro Juridical Entity o BJE, isang kaayusang politikal na nagbibigay sa maraming mga Muslim ng Mindanao ng kasarinlan. Narito ang tanging bahagi ng Republika ng Pilipinas ay 25% ng likas na yaman na nasasakupang teritoryo. Subalit paggamat ang pagkakatatag ng BJE ayon sa kasunduan ay sarili na niyang gawain, pumatak pa rin ito sa ultimong pagpapasya ng Senado ng Pilipinas at sa bisa ng kanyang tungkulin bilang chairman ng Senate Committee on Local Government. Sa kamay ng noon ay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ang kaayusan ng BJE bilang isang nagsasarili ng pamahalaan ay nabago hanggang sa maging Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. May kakayanang magtakda ng sariling pulisiya subalit nakapailalim pa rin sa mga batas at patakaran ng Republika ng Pilipinas. Nariyan ang dalawang matinding dahilan kung bakit sa paglala ng giyera sa pagitan ng Israel at Iran, hindi maaring hindi masangkot ang Pilipinas. Una, ang halos 7 milyon na populasyong Muslim sa Mindanao na bawat isa ay nakahandang tumugon sa panawagang jihad. Pangalawa, ang malinaw na pakikipag-alyado ng Pilipinas sa Amerika, pangunahing suporta ng Israel. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, hindi Pilipinas ang sinalakay ng Hapon kundi ang mga base militar ng Amerika tulad ng Camp John Hay sa Baguio, Clark Airfield sa Pampanga, Subic Bay sa Zambales at Sangley Point sa Cavite. Sa 3 taon na inilagi ng mga tropang Hapones sa Maynila, wala ni anumang kaguluhan ang naganap. Idineklara ni Pangulong Jose P. Laurel na open city ang Maynila. Ang dumurog sa Maynila at kumitil sa buhay ng 200,000 mamamayan ay ang pambobomba ni MacArthur sa tinaguriang Liberation of Manila sa kanyang pagbabalik noong 1945. Sa huling pagtutuos, ang presensya ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas ang nag-iisang garantiya na sa paglala ng giyerang Israel at Iran, kasama pa ang Lebanon, ang pagsiklab nito upang maging ikatlong digmaang pandaigdig, sangkot ang buhay ng sambayanang Pilipino.